Magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga po pala si Laika Mayabal de Baguio at ngayon ako'y mag-uulat tungkol sa mga uri ng pananaliksik. Meron ito 10 mga uri, ngunit 5 lamang ang aking iulat sapagkat ang kalahati nito ay si Galvez yung mag-uulat sapagkat magkahati kaming dalawa sa topic na ibinigay sa amin ng aming guro. Mga uri ng pananaliksik. Maraming mga uri ang pananaliksik. Maaari itong mauri batay sa layunin, antas ng investigasyon, tipo ng analysis, lawak o saklaw ng paksa, saklaw ng panahon ni statistical content, pananaliksik. Maaari itong mauri batay sa layunin, antas ng investigasyon, tipo ng analysis, lawak o saklaw ng paksa, saklaw ng panahon ni statistical content. Ngunit para sa layunin ng pagtatalakay na ito, ilan sa mga uri ng pananaliksik ay ang sumusunod. Una, analysis. Pangalawa, aral, kaso o case study. Pangatlo, comparison. Pang-apat, korelasyon o predikasyon. At ang panglima ay ang evaluasyon. Una, analysis. Sa pananaliksik na ito, kinakalap ang iba't ibang uri ng datos at pinag-aralan upang hanapan ng pattern na maaaring magsilbing gabay sa sumusunod pang hakbangin. Sa madaling salita, ang analysis ito yung paghanap o pagkalap ng mga iba't ibang impormasyon tungkol sa isang subject o dapat rin itong pag-aralan upang maging gabay ito para sa atin sa mga hakbang na ating gagawin. At ang pangalawa ay aral, kaso o case study. Inoobserbahan dito ang mga gawi o pagkilos ng isang subject sa isang sitwasyon o kaligiran. Sinisiyasat din ito ang mga sanhi, maging ang maaaring tugon o reaksyon sa panibagong kaligiran. Sa madaling salita, ang aral o kaso o case study, ito yung dapat natin obserbahan ang mga gawi o mga kilos sa isang subject, sa isang sitwasyon, para alam natin kung ano magiging sanhi nito at magiging tugon o reaksyon nito para sa atin. At ang pangatlo, comparison. Ito yung dalawa o higit pang umiiral na sitwasyon at pinag-aralan din dito yung pagkakatulad at pagkakaiba sa isang subject. Ang pangatlong uri ng pananaliksik ay ang comparison. Ang comparison, ito ay dalawa o higit pang umiiral na sitwasyon at pinag-aralan din dito yung pagkakatulad at pagkakaiba. So, sa pagkakaintindi ko, kailangan natin itong malaman para alam natin yung pagkakatulad at pagkakaiba sa isang sitwasyon, sa isang subject. At pang-apat naman ay ang korelasyon o predikasyon. Sinusuri rito ang mga statistical na datos upang maipakita ang pagkakaugnay ng mga ito sa isa't isa, upang mahulaan o mahinuha ang kalabasan ng mga variable sa katulad, kahawig o maging sa ibang sitwasyon. Ang statistical pala, ito yung pagsasaayos o pag-aanalisa. Ang panglima ay ang evaluasyon. Inaalam sa pananaliksik na ito kung nasunod ng wasto ang mga itinalagang pamamaraan, kaugnay ng pagsasagawa o pamamahala ng isang bagay, at sinusuri kung nakamit ba ang mga inasahang bunga. So, evaluasyon, mahalaga talaga na alamin natin kung nasunod ba ng wasto yung pagsasagawa o pamamahala ng isang bagay para maganda yung kalalabasan nito o bunga